Good day mga habay! Ayan, Posty pa rin at welcome kayo sa aking channel, Purple TV. Ayan, and by this day, meron akong pipino. Ayan, pipino. Gagawa uli ako ng pickles na pipino. Ayan, kung natatandaan ninyo, gumawa ako ng pickles na gulay which is composed ng pipino, labanos at saka carrots. But this day, ang gagawin ko naman ay purong pipino lang. Ayan, pipino lang. But, oo, parehas lang siyang pickles, parehas lang natin siyang i-peppermint o buburuin. But, ang pagkakaiba lang is yung hiwa na gagawin natin. Ayan. So, kasi bagay na bagay, sa pipinong ganito, ang magandang hiwa. Diba? So, gagawin natin. So, stay tuned and samahan nyo ako. Ayan. So, yun mga abay, yung itong mga pipino ay ayan, nakababad siya sa tubig and hihiwain na lang natin yan. Ayan. Kung paano yung hiwa na gagawin ko, iyan na natin yan. Papakita ko sa inyo. So, yan mga abay, ito nga yung pipino and ang gagawin natin is basic lang. Hihiwain natin to at ilalagay dito sa lalagyan. So kung paano ang hiwa, ito yun. So kung dati ang hiwa natin ay paganyan, kumbaga, ano tawag doon? Julian cut ba tawag doon? So hindi ko alam eh. Ang gagawin natin ngayon na hiwa ay pahaba. So pahaba na manipis. Pahaba na manipis. So, pahaba na manipis. Ayan. Hiwa tayong ganyan. Ayan. Ayan. So, yung ganitong size, pwede na to. Okay na to. Yung ganitong size. So, pwede naman na nating i-directang ilagay dito. Ayan. Makikita ba sa camera? Ayan. Pwede nating i-directang ilagay dito. So, yun. Ganun. Lagyan natin yung dumi dyan. Ayan. Lagyan natin to. Ayan. Hiwa uli. Manipis. Kahit tandaan lang, take your time. Ika nga. Ayun, pahaba. Kaya lang natin dyan. Ayun, pahaba na manipis. Ayan. So, diretso lang ang hiwa. Yung dulo na to, pwede nyo na itong i-disregard kasi meron siyang ibang lasa. Kumbaga tawag namin sa amin, sa Nueva Ecija, mapakla. Yung parang may mga dagta-dagtas dyan. So ito, diretso na natin itong i-arrange. Yan, pag ganyan. Yan. Without proper arrangement, walang problema. Nasa sa inyo yan. Kasi ganun din naman yan. Yan. Lagyan na natin dyan. And then, kuha ulit tayo. So, ganun lang ng ganun ang gagawin natin. So, hiwa lang ng pahaba. Yan. Pahaba na manipis. Yan. So, take your time lang. Huwag kayong magmamadali. Maraming bagay ang hindi nagiging okay pagka lagi nagmamadali. So, take your time. Yan. Yan, diba? Then, diretso na natin i-arrange. Yan. Yan. Yan, ulit tayo. So, yon mga abay. Dire-diretso lang natin yung paghihiwa. Tapos habang nagkukwentuhan tayo or nagbabatian. Ayan. Ayan. Mega loud shoutout pa pala sa lahat ng bago kong mga ka-support. Ayan. And sa mga dati na rin. Ayan. Team OFW sa Kalam. Ayan. With, led by Boss Bean. Ganun. And Ninang Janet Galban Salazar. Hello po sa inyo. So, ayan. Dire-diretso lang natin hiwa, pahaba at yun. Kalansan. Ayan.
Makapal pa nga itong pagkakahiwa ko, dapat mas manipis pa dyan eh. Bakit? Kasi mapurol yung kutsilyo ko. Tip nga pala, mas panatilihin yung matalim yung kutsilyo kasi sa experience ko, mentras hindi matalim o mapurol yung kutsilyo, mas dun siya delikadong makahiwa kasi tumatalbog. Hindi siya kumakagat kaagad. So may tendency tumalbog yung pagkakahiwa and then minsan pumupunta sa daliri. Kaya yun ang nagiging cause ng pagkahiwa. Nung isang nagpe-prepare o nag-ano ng mga gulay-gulay o ng mga gayatin, ito nga. So, ganun. So, hanggat maaari, bago luma yung kutsilyo o kung ano man ang tatak ng kutsilyo nyo, panatilihin yung matalim. Ayan. So, ganun. So, tutuloy-tuloy lang natin ito. So, nahiwa ko na yung pipino ng pahaba. Ayan, pahaba. Okay, ang gagawin natin to, lalagyan na lang ng pangburo niya. Ayan, sandali lang. Okay mga abay, nung nakaraan gumawa ako ng pickles. Yun nga, yung atsara na mga gulay-gulay, pipino, carrots, at saka labanos. So, eto na ang itsura niya ngayon. So, ito po ang itsura niya. O, yan, di ba? Medyo matagal-tagal, medyo almost a month na rin siya dyan. So, kung titingnan ninyo, yan, kakamayin ko na. Yan. Ganito ang magiging itsura niya pag matagal na. So, yan, mag-iiba kulay niya dito. Kung berde, magiging parang brown-brown yan. At, yan, o, yan. Okay. Ano ang lasa? Well, ang lasa niyan ay maasim na medyo maalat-alat. Tapos medyo manamis-namis kasi sinamahan ko pa ng asukal. Okay. Ngayon, meron na akong naubos na isang ganito. At pag naubos nyo na, yung gagawin, kung gagawa kayo ng ganito at naubos nyo na, huwag ninyong itatapon yung pinaka-juice niya. Kasi ito ay pwede pa. Malinis naman to, basta ay sa maayos lang na storage. Kasi suka naman to. Yan. At kung gagawa tayo ng panibagong ganito, kaya magbuburo tayo ng panibagong ganito, ng panibagong gulay, ito na rin yung gagamitin natin pamburo sa kanya. So, sasanin lang natin. Yan. Dagdagan lang natin ng asin. Yan. Yung ika nga, yung pambrine pala. Brine, yung pala tawag doon, nakakalimutan. Natandaan ko na. Then, meron na. Okay. At yung natira na to na brine water or brine juice ng gulay, kahit na ano pa man ang ating pinerment, binuro natin, huwag niyong pa rin itatapon. Kasi ito ay pwedeng gawing sausawan. Yun. Yung kung natatandaan nyo, may ginawa akong pinakurat na suka. Yun. Okay. So, ito naman yung pinakurat ko na suka. So, pwede nyo gamitin yung natirang brine water o brine juice ng ganito. At masarap siya. Masarap siya, may lasa na siya. Yun, may timplada na siya, mag-adjust na lang kayo. So ito, itatabi natin, tatago natin at yung pickles na gulay na halo-halo, yung pagkakatilad niya, isasama natin, ilalagay sa fridge. Okay mga abay. So nahiwa na nga natin yung pipino ng pahaba at nalagyan ko na rin ng brine juice. Yan. Okay, tanong. Bakit pahaba ang hiwa at meron naman akong ginawa na pag ganun, pabilog-bilog. Okay, ganito po kasi yan. Kung kumakain kayo ng hamburger, ayan, so mga mamahaling hamburger restaurant, mga ganun, di po ba may nilalagay na pickles? Okay. So, pinirate ko lang siya. Hindi ako sigurado kasi kung tama yung procedure ko. So, ginaya ko lang yon kasi gusto ko yung lasa ng ganun. Nang merong kasamang pickles. Ngayon, may magsasabi, pwede naman yung bilog. Okay, pwede siya. Kaya lang talaga, ang pipino kasi, ang characteristic niya, malakas siyang humakot ng brine juice. So, kapag ganun kakapalang inilagay, talagang pag kinagat, is talagang maano yung suka at medyo hindi appreciated ang lasa nun.
At bakit ganito? Bakit mahaba? Kasi kung ang gagamitin nating tinapay ay ganito kahaba. Ganito, wait lang. Ayun. Kung ang gagamitin nating tinapay na pang-almusal, it's either ham or kung ano man ang gusto nyong palaman dito at gusto nyong may kasamang pickles na pipino at ganito ang shape ng tinapay na gagamitin nyo, mas madali siyang ilagay kesa doon sa bilog-bilog na pagkakaano ko, na pagkakahiwa ko. So kung ganyan, di ba, ilalagay ko lang na ganyan, at manipis lang ang pagkakakuan, di ba? Kung sa loob niya madali nang hawakan, hindi yung pag kinagat mo, merong hindi ka masasamang makagat, makain, ganun. So, malalaglag, tendency malaglag. So, kung pahaba na ganito, ay madali siyang mailagay. Di po ba? So, yun po ang reason yan. So, it's either, kahit naman itlog-itlog lang ang palaman, basta samahan mo ng konting ganyan, yan, mga 2-3 piraso, lagyan mo ng cheese, lagyan mo ng ketchup o ng mayo, ano man ang dressing na prepare na gusto nyo isama doon, magiging masarap yung may-prepare nyong pagkain, kahit na ordinary lang. So, ganun. Kung mayroong hamburger, bakit hindi? Diba? O kaya hotdog, ganyan, yung mga putlong na hotdog. Yung mga mahihilig sa putlong na hotdog, katulad ni Doña Paloma. So, yun mga abay. And, yun, maghintay ulit tayo ng tamang panahon para ma-ferment siya. Yan, maburo siya. Ito. So, yun mga abay. And, hintay na lang natin itong mahinog. Ayan, mahinog. Ika nga, ma-ferment. And then, titikman natin. Napapakita ko din sa inyo kung paano ang arrangement niya. So, yun mga abay. Once again, ito pa rin po si Boss P ng Procol TV. Tawagin nyo ako na Boss P o kung naalangan kayo tumawag ng Boss P, Procol, ganun. Bulol ako sa letter R. So, yun. And, yun. Batiin ko pala si Miss Ems ng Emargalo Mix Vlog of UK. Ma'am, maraming salamat po. So, yun. Nag-pickles po ako ng pipino. So, yun mga abay. So, once again, Boss P po. Hashtag ang tanod ng barangay YT. Madaming tanod pero isa ako doon. So, yun. Sa bahay po na kayo ang bida at ako lang ang extra mahilig maggawa ng mga kung ano-anong pagka. So, yun. Bye-bye!